Leo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energies for fourth quarter ng 2025. So that's October, November, December. So we will see ano yung parating sa inyo. Last quarter ng 2025. Grabe, no? Bilis ng panahon. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services. Hanggang September lang yan. So kung gusto niyo magpa-book, yung link nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang ang information. Paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. Comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So maaari kayong makarelate, maaari hindi. Just take what resonates. Let's see, Leo. What's the energy? Okay. Bottom of the deck, the Emperor. So, itong fourth quarter, mas magseseryoso ka na sa buhay, no? So, kumbaga, aayusin mo na yung mga plano mo na mas may structure, mas may patutunguhan, no? The Emperor is someone na in control sa buhay niya. Siya yung may disiplina, may direksyon, may patutunguhan. You have the Knight of Swords. I think also, paglalaban mo rin kung ano yung paninindigan mo. Hindi mo nahayaan na ikaw ay ma-impluwensyahan ng ibang tao in a bad way, no? Or maapektuhan ng decision mo ng iba. You have the Seven of Cups, the King of Cups. Merong some of you, meron kayong situation sa relationship na hindi ka sigurado sa person na to kung ano bang plano niya. So, maaring aalamin mo kung talaga mang worth it tong taong to na magstay sa buhay mo. Kasi, you feel like parang, walang pinatutunguhan, parang walang plano. Tapos, minsan, feeling mo, sinasabotahe pa niya yung mga gusto mong gawin. Like, for example, hindi siya sumasang-ayon sa mga plano mo or parang kinokontrol ka niya. So, ngayong fourth quarter, ikaw na yung hahawak sa decision mo, sa direction mo. Kumbaga sa pagdadrive, nasa driver seat ka na. Hindi mo nahahayaan na passenger seat lang or parang kung saan ka na lang dalhin. Oo. Pwede rin ito mag-apply sa situation mo, sa buhay mo, sa career mo. Hindi mo nahahayaan na yung ibang tao ang magdidikta ng destination mo. Kasi ikaw yung may control dapat dyan. And I also see you na working in silence. Kumbaga, tahimik ka lang na tinutupad ang iyong mga pangarap. And at the same time, yun din kasi yung paraan mo para maproteksyonan yung iyong mga plano. Yung mas maganda na, mas konti yung nakakaalam or mas maganda na ikaw lang nakakaalam para hindi siya nasasabotahe ng ibang tao. You're also going to be more attuned or connected sa yung instinct, yung intuition mo, mas magiging malakas. Alam mo na kung ano ang intention ng ibang tao sa'yo. Madali mong masense yung intentions nila, kung maganda ba o hindi. So, pag hindi, iiwasan mo yan. Your challenge also, may times na you feel like nakakalungkot, no? Yung bang parang pagod ka na ano ba, para saan ba to? Para saan ba tong ginagawa ko? Nagkakaroon ka ng self-reflection. But actually, dyan sa self-reflection mo na yan, dun ka talaga makakahanap ng sagot sa mga tanong mo. And the moment na i-isolate mo yung sarili mo in a good way, no? Yung isolation kasi nakakatulong rin yan para mas maging connected ka sa sarili mo. Kasi minsan nagiging parang busy sa
pagkukumpara ng buhay natin sa iba or pag-check ng buhay ng iba, nakakalimutan na natin na i-check yung sarili natin. Like, self, kumusta ka na? In alignment ka pa ba sa goals mo? 'Di ba? Now, your opportunity, the Hanged Man, this is about a new, bagong pananaw sa buhay. Mas nagiging wiser ka, hindi ka na basta-basta nagte-take action ng hindi mo pinag-isipan, and maari ring maiiwasan ka na na tao, sitwasyon that you feel na hindi ka na-value, na pakaramdam mo, kumbaga parang sa investment walang kikitain, ganon, or wala kang magiging benepisyo, because you want fairness, and equality sa situation, be it sa career, sa business, or even sa relationship mo. Kumbaga, mas naliliwanagan ka ngayon. Oo. And then your blessing is the 7 of Wands. You are divinely protected, Leo. Kung sino man ang magtatangka na may gawing masama sa'yo or mali sa'yo intentionally, they will definitely get the karma that they deserve. You are divinely protected. Okay? That is your blessing. And I also see na ikaw ay mas magiging maingat sa mga taong pakikasalamuhaan mo, mga pagkakatiwalaan mo. So, the energy for your money, career, finances is the 2 of Pentacles. 2 of Swords. Okay. 2 of Swords, maaaring may decision making ka pagdating sa trabaho, career, business, na sa kaperahan mo, na pinag-iisipan mo, ano ba, saan ba mas makakabuti? Oo. Sa alin ba yung mas magandang direction na tahakin? Yun nga lang, may tendency kasi rito na parang mas stuck ka kasi nga hindi ka sigurado. But, with the energy ng High Priestess dito, pinapaalala sa'yo na malakas yung instinct mo, yung intuition mo. Ano ba yung sinasabi ng instinct mo? Kasi minsan hindi nagiging, hindi yan magkasabay ang logic tsaka yung intuition. So, pag may mga bagay na hindi na siya maipaliwanag ng logic pero naiintindihan mo yung intuition, then yun yung piliin mo. Now, for your relationship, you have the 5 of Pentacles. It's either ikaw yung ginost or ikaw yung manggo-ghost sa isang tao na feeling mo hindi niya dine-deserve yung oras mo, attention mo. Feeling left in the cold. Pwede ring meron kang mahal sa buhay na magkakaroon kayo ng challenge or hindi pagkakaunawaan or conflict pagdating sa pera. Dahil hindi siya naging honest or totoo sa sitwasyon nyo pareho. Now, for October, you have the 2 of Wands. I see you connecting to a mentor, like someone na merong alam sa sitwasyon mo, sa issue mo, sa challenges mo, na tutulong sa'yo, no? Tutulong sa'yo na ma-overcome mo yan or makalusot ka dyan. Yung iba, kung ito'y connected sa pagtatrabaho abroad, merong tutulong sa'yo. Sa decision naman, someone will help you na ma-enlighten ka sa decision mo, ano yung path na tatahakin mo. And then, November energy, the 4 of Pentacles. This is about stability in your career, finances, and even within yourself, no? So, maaring ito na yung time na mas sigurado ka na sa gusto mo, alam mo na yung direction na tatahakin mo, and you have the strong foundation para magpatuloy. And yung iba, kung kayo man ay nag-iipon ng pera, no, meron kayong pinag-iipunan, gusto nyo lang magkaroon ng mas malaking savings, ayan, so mangyayari yan. Matutupad nyo yan ngayong November. And then December is the Ace of Swords. This is good news. Merong parating na good news sa inyo by December. So, tingnan natin in what area of life ba yan? Saang area of life?
yung good news sa December. Sixth house, this is about sa trabaho. Kasi ang sixth house is your daily routine, your work, and then sa health, sa kalusugan. Ngayon, kung meron kayong issue sa inyong health, by December, merong good news about it, maaring makaka-recover na kayo, or magiging maayos na yung situation nyo sa kalusugan ninyo. Okay, let's see ano pa for Leo. Ngayong fourth quarter, October, November, December. Descendant. So this is invitation. Invitation from someone. Can be a partner, romantic connection. Kung single ka, pwedeng ikaw yung makikipag-date. Yes, with the fifth house. Fifth house is about dating, meeting new people, having fun. So yung iba rin sa inyo, maaring meron kayong magiging libangan or like hobby, arts and crafts, no? Na pwede mong maging source of income. Uy, may partnership oh. This can be romantic partnership, business partnership, connection with someone na meron kayong parehong mission, parehong intentions, goals sa buhay. So, pwedeng sa negosyo, katuwang mo sa buhay. Or a person that is very concerned sa'yo na pwedeng mauwi sa relationship, romantic. Someone is living your life. So, some of you, ito ay naging vital na role. Meron siyang vital role sa buhay mo na aalis. Someone na close sa'yo or someone na, kumbaga meron kayong pinagsamahan. And for some reasons, okay. Kaya to aalis sa buhay mo kasi maaring siya yung isa sa revelation na malalaman mo ngayong fourth quarter na meron bad intentions. So, inisip mo na, okay, aalisin mo na sa buhay mo tong taong to. Kaya lang kasi, this person can be very close sa'yo, tapos maapektuhan ka mentally, no? It may cause depression and anxiety. Na parang isip mo, bakit ganun? Kasi pinagkatiwalaan mo. Hindi mo akalain na masama pala yung intention niya sa'yo. But you know what? Pag meron daw umalis sa buhay natin, merong papalit. May bagong darating. Someone na mas makakasundo natin. Mas mamahalin tayo at tatanggapin tayo. Iba-value tayo. So you are going to love deeply and care deeply. Or there is someone na magpapahiwatig ng hindi lang pagkagusto but also to care, like concern sa'yo. It's time to release negativity. So ito yung negative energies sa buhay mo na aalisin mo na. Kasi maaring itong mga to kaya rin nagkakaproblema ka or parang you feel like feeling stuck. Kasi energy ng mga taong to sa buhay mo ay sila yung nagbibigay ng bad vibes. Oo, nang hindi mo alam. So now you're letting them go. Go deeper, new moon in Scorpio. May full moon in Scorpio, tas new moon in Scorpio. Full moon is to release, new moon is to start. Okay, so there is a new beginning for you wherein you will have a deeper, parang meron ka realization of deeper meaning ng buhay mo and deeper connections and relationships to people na talagang may value, may meaning sa buhay mo. Okay, so that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.